Kapag ba sinabi na may neck lump, what exactly does it mean? Well, neck lump, bukol sa leeg, anything na lahat yan from sa gilid, gitna, at kabilang gilid from chin up to dito sa may clavicle natin. Yan po yung neck area. Clavicle yung collarbone natin, di ba? Collarbone. Opo, yung mga gusto ng mga tao, kita nila collarbone. Yung pag pumapayat kasi yan na nakikita, di ba? So hanggang dito, lahat yan, gilid, harap, bukol, anything na may makapaka yung parang holen o lumalobo dyan, pwedeng so consider as neck lump. whether maliit, malaki, ano pa rin yun? Yes. Okay. And, okay, so yun ang nakikita po. Meron po bang ibang mga nakikita pang senyales dyan? Or may mga simptomas po ba na kaakibat pag merong mga ganyang bukol na nakikita sa leeg? Meron din po, kasi nasa leeg natin, nandiyan yung lalamunan natin, na panggawa ng boses, no? Pwede ka mapaus kung may bukol ka rin doon sa loob. Nandiyan din yung daluyan ng pagkain, esophagus, pwede ka rin magkabukol doon sa loob doon. At syempre, thyroid, mga kulani sa leg, yan yung mga pwede magkaroon ng bukol dito sa leg. So basically, pag nakakita ka na hindi mo pa alam kung ano exactly yung problema. So kaya kailangan ng doktor para at least mas ma-diagnose ng tama. Correct. Okay, and usually ano po yung most common ba na cause ng bukol dito sa leeg? Ang most common kung acute lang o panandalian pa lang nangyayari is infection, mga kulani sa leg. No? Masakit, may trangkaso ka, may ubo ka, may sipon, may kulani ka dyan. Masakit siya. Maliliit lang. Doon naman sa parte na hindi masakit na pinaka-common, usually galing sa thyroid yan dito. Goiter, yun yung pinakamadalas. Sa gitna, Opo, okay. nasa gitna. Kanina kasi nung minention nyo na syempre maraming mga structures dyan, may yung daluyan ng hangin, yung paggawa ng boses, yung pag naglulunok tayo, yung daanan ng pagkain. So okay, so nagdepende yung magiging senyales kung or simptomas ng pasyente kung ganong kalaki, kung ano yung naapektuhan na structures. Correct. Okay. And how about, Doc, yung mga bukol po na sanhi po dun sa, pwede rin ba yun yung sa mga salivary glands, sa mga laway? Nakakakos din po ba yan? Pwede rin po kasi may mga gawaan tayong laway dito sa ulo eh. Parotid gland yun na sa gilid, submandibular gland dito sa ilalim. So pag dito ito yung nagkaroon ng infection, pwede lumaki rin siya. O minsan nababarahan yung daluyan ng laway, hindi makalabas yung laway sa bibig, lumolobo o lumalaki yung salivary gland dito. Nakikita natin as bukol dito.